Maya, buo na ba ang desisyon mong lumayo? Masyadong malaki ang Maynila sa katulad mong hindi alam kung gaano kalawak ang mundo. Mahinang sabi ni Nanay Dolores habang abala siya sa paghahabi sa telang 3 araw na yata niyang pinagkakaabalahan. Ako si Maya Trinidad. 6 na taong gulang ako nang mawalan ako ng mga magulang dahil sa nangyaring trahedya rito sa baryo namin. At simula noon, isa ako sa mga batang lumaki na sa bahay ampunan. Tanging si Nanay Dolores lamang ang tumayong magulang ko sapagkat wala namang gustong mag-ampon sa batang nasa edad 5 taong gulang pataas. Hanggang ngayon ay katulong na ako sa bahay ampunan upang bantayan ng mga batang ulila at hindi pinagkalooban ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Nay, kaya nga po ako aalis para rin po sa pagtuklas ko kung gaano pa ba kalawak ang mundo at para na rin po sa inyo. Para may pambili po tayo ng mga gamot. Mahinang ani ko at naupo na sa kama. Sa edad na 26 ay hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na lumabas sa baryo namin dahil wala namang silbi ang pag-alis ko rito noon. Subalit iba na ngayon. Gusto kong tuklasin ang mundo. Ayokong manatili sa maliit na baryo na ito. Gusto kong habulin ang kapalarang matagal kong hindi pinapansin dahil napako na ako sa tungkulin sa bahay ampunan. Hindi ba kayo mapapahamak ni Akimo sa Maynila? Sigurado ka ba sa papasukin mong trabaho? Walang lingon-lingon na saan ni Nanay. Napangiti naman ako at lumapit sa kanya. Mamayang madaling araw na ang alis namin ni Akimo. Si Akimo ay katulad ko ring ulila ngunit nakailang ulit nang bumalik sa Maynila at sinabi niyang naghahanap ang kanyang amo ng mag-aalaga sa nag-iisang anak na lalaki ng amo niyang mas malamig pa raw sa yelo. Nay, alam mo namang buong buhay ko ay mga batang ulila lang ang kasama ko. Sanay rin po ako sa hirap ng buhay at isa pa, malaki na po ko. Kayang-kaya kong maging isang katulong. Nakangiting ani ko. Pasensya ka na kung hindi kita napag-aral Hindi sana ganito kababa ang iyong Hindi ko hinayaan na matapos pa ang nais niyang sabihin sa akin. Nay naman, ayos lang po yun. Sapat na pong minahal niyo ako at itinuring niya sarili ninyong anak. Sobra-sobra pa nga po yun kung tutuusin. Saka si Aki mo naman pong makakasama ko doon. Saad ko pa. Alam kong nag-aalala siya sa akin dahil kung nagkataon ay ito ang unang beses na malalayo ako sa kanya. Mag-iingat ka ron, Maya. Kung nagkataon na hindi mo kayanin, umuwi ka sa akin. Paalala sa akin ni Nanay Dolores. Kaya mas lumawak ang ngiti na nakapaskil sa aking mga labi. Opo, Nanay. Maraming salamat po sa pagpayag. Mahinang ani ko kaya nakita ko siyang napabuntong hininga. Kung ako lang masusunod ay hindi na kita hayaan na umalis. Ngunit tama ka nga. Matanda ka na. At alam kong hindi lang sa maliit na baryo na ito iikot ang mundo mo. Mahinang saan niya tumingin sa akin bago ipinagpatuloy ang ninanais niyang sabihin. Anak kita, Maya. Yun ang wag na wag mong kalilimutan. Saan ka man ipunta ng iyong mga paa, mananatili lang ako rito at maghihintay sa pagdating mo. Pinigilan kong maiyak at dahang-dahang niyakap ang taong tanging nasandalan ko sa mga nakalipas na taon at alam kong masasandalan ko pa. Alam kong may pamilya akong mauuwian. Tama lang na magsumikap ako para kay Nanay Dolores. Saan man ako dalhin ng tadhana, alam kong may naghihintay sa pag-uwi ko. Nandiyan ang nanay ko. Sa pagbabalik ko'y sisiguraduhin kong may pera akong maiuuwi sa kanya para to kay Nanay Dolores upang maranasan naman niyang makalasap ng konting ginhawa. Ito na lang ang kaya kong gawin, ang magsumikap para sa kanya. Dumating ang oras ng aming paglisan sa baryo. Hindi ako sinamahan na umalis si Nanay dahil baka raw kapag nakita niya akong sumasakay ng eroplano ay pigilan niya pa ako sa pag-alis ko. Buti naman aya na kitang sumama sa akin, Maya. Diyos mio naman, napakahirap ligawan ni Nanay Dolores. Sigaw ni Aki mo habang inaayos namin ang aming mga dalang bagahe. Mahal ako noon kaya pinayagan niya rin ako. Nakangiting sabi ko. Inalala ang rason kung bakit ako magtatrabaho sa Maynila. Hindi man niya sabihin ngunit alam kong dahil sa katandaan ay may iba na siyang nararamdaman sa katawan niya. Hindi niya yun pwedeng itago sa akin. Hindi ako bobo upang hindi mapansin ang pagbabagong yun sa katawan niya.
Hindi siya pwedeng mamatay nang hindi man lang lumalaban. Naway hindi ko pagsisihan ng paghahabilin kay Aling Helen upang bantayan ang aking ina. Mabigat man ang loob kong lalayo, ay para ito sa pag-usad namin. Para ito sa akin na maranasan naming hanapin ang kapalaran sa labas ng baryong aking kinagisnan. Sigurado ka bang tatanggapin ako ng agency? Tanong ko dahil kinakabahan ako dahil baka wala naman ako mapala sa Maynila. Oo nga, maganda ka naman. Graduate ka rin naman ng high school kaya huwag ka mag-alala. Anya ni Akimo. Napairap ako sa hangin ngunit ibinigay ko ang buong tiwala ko kay Akimo. Alam kong hanggang nasa tabi ko siya ay hindi ako mahihirapan na manirahan sa Maynila. Nagulat na lamang ako nang kalabitin niya ako. Kanina pa pala ako nakatingin sa bintana at malayong iniisip. Kinakabahan ka ba? To naman, nandito naman ako eh. Nakangiting saad niya kaya ngumiti na rin ako. Alam ko rin namang naiengganyo ka sa perang kinikita ko, kaya nga sasama ka sa akin. Akimo, sa panahon ngayon importante ang pera. Mahinang sabi ko't ngumiti sa kanya. Alam ko naman yun, kaya nga pinilit din kitang sumama sa akin. Hindi ka makakabangon kung naroroon ka lang sa baryo. Nag-aalaga ng mga bata. Mahinang anya't hinawakan ng kamay ko. Masungit lang yung amo ko pero mataas siyang magpasahod, Maya. Siguradong maipapatingin mo na si Nanay Dolores sa isang espesyalista. Ewan ko ba sa mayayaman? Ang dami nilang pera subalit kulang na kulang sila sa pagmamahal. Tila nakaramdam ako ng habag sa aking dibdib dahil sa sinabi ni Akimo sa akin. Matagal na panahon kong hinahanap ang pagmamahal ng ibang tao sa akin. Simula nang mawalan ako ng mga magulang. Kaya naman hindi ko maunawaan ang tinura ng aking kaibigan. Masyadong malalim ang huli niyang sinabi sa akin tungkol sa pinagdadaanan ng kanyang mga amo. Anong ibig mong sabihin? Mausisa akong tanong. Alam mo ba kung bakit pinipilit kitang sumama? Umiling ako dahil ang alam ko lang ay dahil naghahanap ng bagong katulong ang amo niya. Dahil hindi ko kayang alagaan si Senyorito Kylo. Mahinang tura ni Akimo. Lahat ng katulong sa mansyon ng mga Jimenez, sumuko ng alagaan ng batang yun. Ang bata-bata pa subalit sakit na sa ulo. Ngunit nauunawaan ko naman siya dahil alam kong nangungulila siya sa pagmamahal mula sa magulang niya. Ikaw ba naman ang hindi pansinin ng ama niya kahit siyang tagapagmana ng lahat ng ari-arian nito? Senyorito Kylo? Anak ng kanyang mga amo? Kung ganun ay magiging katulong ako ng isang bata? Mag-aalaga ako ng isang bata? Nakangiting tanong ko. Masaya ako na ganun lang magiging trabaho ko kapag nagkataon. Dahil sanay na ako mag-alaga ng bata. Tila naputol naman ang kasiyahan ko nang marinig kong natawa si Akimo. Oh, wag ka muna magdiwang. Galing akong ampunan at doon din lumaki. Nasanay rin ako sa mga bata pero iba si Senyorito Kylo. Mas matigas pa siya sa bakal, Maya. Lahat kaming katulong napapaiyak ng batang yun. Hindi ko nga alam kung magtatagal ka. Lahat yata ng masasamang gawain ay nagawa na niya. Gupitin ang buhok ng katulong, pakainin ng sili, buhusan ng tubig at marami pang iba. Nag-aalalang sabi ni Akimo, kaya nangunot ang noo ko. Kinakabahan man sa sinabi ni Akimo ay hindi ko hinayaan na pangunahan ako ng kaba. Dahil gusto kong ako na mismong makatuklas ng sinasabi ni Akimo sa akin. Hindi ko namang gustong husgahan ang batang tinutukoy niya. Lalo't hindi ko pa naman ito nakikilala. Isa lang ang sigurado ko, yun ay ang gagawin kong lahat upang maibigay ang lahat sa trabahong naghihintay sa akin sa Maynila. Gabayan sana ako ng Panginoon sa bagong daan na tinatahak ko. Minabuti kong alisin ang kung anumang agam-agam sa aking isipan upang hindi ako pangunahan ng kaba. Hinayaan kong maging pansamantalang hiwaga sa akin ang naghihintay sa akin sa Maynila. Masyadong mabilis ang oras ng aming biyahe dahil sa isang pikit lang ng talukap ng aking mga mata. Pagmulat nito ay nagtataasan ng mga gusali ang bumungad sa aking mga mata. Masyadong maliwanag ang Maynila. Ito pala ang paraisong sinasabi ni Akimo sa akin noong una siyang nakapagtrabaho rito. Maingay, maliwanag, matao, at higit sa lahat ay panibagong mundo. Malayong malayo sa kinagistan kong lugar. Ito ba ang sinasabi ng aking ina? Masyadong ang malawak ang mundo. Hindi na wala ngiti ko habang nakasunod ako kay Akimo na halatang sanay na sa lugar na ito.
Ang ganda-ganda rito, Aki mo. Masayang saad ko at kung kaya lang umabot na mga ngiti ko sa aking mga tenga, ay siguradong umabot na ron ang ngiti ko. Mas maganda rito kapag gabi, Maya. Walang-walang ganda nito sa umaga, oras na dumilim na. Turan niya kaya nakaramdam ako ng kakaibang kasiyahan sa dibdib ko. Masyado kong kinulong ang sarili ko sa baryo na hindi ko man lang namamalayan na may ganitong kagandang lugar ang naghihintay sa akin. Siguradong mukha akong ignorante ngayon dahil talagang lumalaki ang mga mata ko sa tuwing nakakakita ako ng mga bagay na hindi mo nakikita sa baryo. Biglaan naman akong napakapit kay Akimo nang biglang may dumaang train sa itaas na daan. Napanguso ako nang marinig ko ang pagtawa ni Akimo. Nakaramdaman ako ng hiya, ay minabuti ko na lang na manahimik at hayaan na maglakbay ang aking paningin upang mabusog ito sa nagtataasang gusali rito sa Maynila. Masyadong malawak ang mundo, Maya. Walang-wala itong Maynila sa dami ng lugar na pwede mong puntahan. Isa pa, hindi pa nabibighani ang puso mo, lalo't inilalaan nyo ni Nanay Dolores sa mga sarili nyo sa mga batang ulila. Oras na makita mong tunay na kagandahan ng mundo, siguradong hindi lang ang baryo natin ang nanaisin mong maging tahanan. Nakangiti niyang sabi sa kanya kaya naman napangiti na rin ako at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Tama siya. Masyadong malawak ang mundo. Subalit hindi ako sang-ayon sa tinuran niya na may iba pang lugar ang mananalo sa puso ko upang tirhan. Saan man ako tahaki ng mga paa ko dito sa Maynila, isang bayan pa rin ang uuwian ko. At yun ay ang baryo namin dahil nando doon ang sentro ng puso ko. Nando doon ang aking ina at ang mga batang napalapit na sa akin. Nasisigurado kong uuwi ako dahil doon ang totoong tahanan ko. Sa tulong din sa akin ni Akimo ay nasagutan ko ang lahat ng katanungan ng agency sa akin. Mabuti na lang ay nandyan siya dahil naidala ko lahat ng requirements na kailangan upang makapagsimula na ako ng trabaho. Kasalukuyan kaming nakasakay sa isang mamahaling sasakyan na siyang sumundo sa amin kanina sa agency. Gusto ko mang magtanong kay Akimo ay halatang abala siya sa kanyang cellphone. Napabuntong hininga ako at ang tangi ko lang nagawa ay paglaruan ng mga daliri ko habang nakamasid sa labas ng bintana. Muling nabusog ang mga mata ko nang makapasok kami sa isang subdivision at talagang halatang mayayaman ang nandito dahil masyadong malalaki ang mga bahay na nadadaanan namin. Hindi ko nga sigurado kung bahay pa rin ang tawag sa mga bahay rito o baka naman mansyon na. Ang gaganda, mahinang sabi ko dahil sa pagkamangha. Araw-araw mo na yang masisilayan. Mahinang sabi ni Akimo, kaya naman nalipat na sa kanya ang aking atensyon. Ngumiti na lamang ako kay Akimo at muling nanahimik. Ramdam kong malamig ang aking mga pawis na sanhi ng kabang nararamdaman ko. Humugot ako ng isang malalim na paghinga nang pumasok kami sa isang kulay itim na gate at tila kasing laki ng gate ng subdivision. Wow! Namangha ako ng kusang bumukas ang gate kahit wala namang nagbubukas noon. Sensor, bulong ni Akimo. Naging malikot na ako sa aking kinauupuan upang pagmasdan ng mansyon na nakahain sa mga mata ko. Napakaswerte ni Akimo na rito siya nagtatrabaho. Hindi bukas ang bintana ngunit tila'y naaamoy ko na ang sobrang bango ng paligid sa malaking bahay na ito. Magandang umaga, Nanay Loti. Kamusta po kayo? Tanong agad ni Akimo pagkapasok pa lamang namin. Hindi rin kami dumaan sa main door ng bahay kung hindi idinaan ako ni Akimo sa likuran. Nauunawaan ko naman kung bakit dahil katulong nga kami at hindi bisita ng mansyon na ito. Yan ang bagong katulong na ipinadala ng agency, Aki? Tanong ng isang matandang babae na halatang mataray. Napalunok naman ako habang tahimik lang siyang pinagmamasdan. Opo, Nay. Tumingin sa akin si Akimo at kinindatan ako. Siya po si Maya. Magkababata kami kaya naman alam kong maaalagaan niya si Senyorito Kylo. Mahilig sa mga bata si Maya, Nanay Loti. Kaya siguradong walang magiging... Hindi natapos ni Akimo ang gusto niyang sabihin nang pangunahan na siya ni Nanay Loti. Ilang taong ka na ba, Neng? Tanong nito habang nakataas ang kilay sa akin. Kinakabahan naman akong nagsalita. Nakatingin kasi sa akin at 3 pang mga katulong na kunwari ay abala sa ginagawa nito sa kusina. 26 na po ko, Ma'am. Maya po ang pangalan ko. Magalang kong sagot. O siya, kilos, kilos. Bigla niyang sigaw bago pumalakpak. Nakita ko naman na natarantang umalis si Akimo
kaya susundan ko sana siya nang hawakan ako sa braso ni Nanay Lottie. Magkaiba kayo ng tungkulin ni Aki. Ituturo ko sa iyo mga gawain mo rito sa mansyon. Kung nais mong tumagal, huwag kang gagawa ng kahit na anong ikakagalit ni Sir Knox. Mahinang bilin niya sa akin at tanging pagdango lang ang aking naisagot. Pakiramdam ko man na masyadong mabilis ang pangyayari, ay masaya akong makakapagsimula. Sinunod ko ang mga bilin sa akin ni Nanay Lottie at nang makapagbihis na ako ng aking uniforme ay agad akong lumabas sa kwarto kung saan ako namamalagi. Wala kang ibang gagawin kung hindi asikasuhin ang mga kailangan ni Senyorito. Mula sa mga kakailanganin niya sa school, dito sa mansyon at kung saan man siya pupunta. Kailangan palaging malinis ang kwarto niya. Parte rin yon ng trabaho mo. Ang linisin lahat ng gamit ni Senyorito Kylo. Bilin sa akin ni Nanay Lottie habang inililibot ako sa ikalawang palapag ng mansyon. Hindi ko na nga alam kung saan banda na kami lumulusot dahil nga sobrang luwang na mansyon na ito. Kinakabisado ko ang lahat ng nakikita kong magiging palatandaan ko upang hindi ako maligaw o magkamali ng kwartong mapapasukan. Huwag ka nang mag-alala sa ibang gawaing bahay. Ilaan mo ang iyong panahon kay Senyorito Kylo. Mahinang sabi niya bago ko siya makitang napabuntong hininga at tumitig sa akin. Kinabahan naman ako dahil base sa kanyang titig ay may nais pa siyang sabihin. Bakit po? Hindi ko na napigilang magtanong. Magsabi ka sa akin kung nagkataon na hindi mo na kaya pang pakisamahan si Senyorito Kylo. Huwag mo lang siyang sasakyan dahil paniguradong matutulad ka sa huling katulong na sinampal si Senyorito Kylo. Paniguradong hindi ka hayaang mabuhay pa ng matiwasay ni Sir Knox. Bilin ng matanda sa akin. Hindi po ako marunong manakit, Nay. Buong buhay ko po yata ay mga batang ulila nang nakasalamuha ko. Nauunawaan ko ang bawat sakit na nararamdaman ng mga batang naaalagaan ko sa ampunan. Wala man po akong natapos ngunit hindi naman po makitid ang isip ko para lang patulan ng mas bata pa sa akin. Mahaba akong paliwanag upang ipalam na hindi ko intensyon na manakit ng kahit na sino rito, lalong-lalo na kung bata pa ito. Mabuti naman kung ganon. Kampante rin naman ako dahil alam mong may mga CCTV naman dito sa mansyon, lalong-lalo na sa kwarto ni Senyorito Kylo. Pumasok kami sa isang kwarto at alam ko na agad na kwarto to ng isang bata dahil napakarumi ng kanyang kwarto at dahil na rin sa disenyo ng mga gamit sa loob mula sa kama at dingding. Iba't ibang action figures din ang mga nakalagay sa bawat divider dito sa kwarto. Isulat mo ang aking mga sasabihin, sabi ni Nanay Lottie at may iniabot sa aking papel at lapis. Agad ko yung kinuha at ibinigay ang buong atensyon sa kanya upang maisaulo ang mga bilin niya pa sa akin. Ayoko namang magkamali agad sa trabaho ko. Bawal si Senyorito Kylong kumain ng kahit na anong ice cream at candies. Allergic siya sa mga hipon at bawal siya sa kahit na anong junk food at soft drinks. Bago siya matulog kailangang malinis ang katawan niya, kwarto niya at katabi niya si Majin Buu. Bigla akong nag-angat ng tingin kay Nanay Lottie dahil sa sinabi niya. Majin Buu po? May itinuro si Nanay Lottie sa ibaba ng kama sa left side kung nasaan banda si Nanay Lottie. Ang paborito niyang unan, sabi ni Nanay Lottie. Natawa naman ako nang makitang malaking unan na nasa ibaba ng kama. Sobrang nakakaaliw talaga ang mga bata. Ilang taon na po bang aalagaan ko? 7 years old. Nakangiting sabi ni Nanay Lottie, kaya naman mas lalong lumawak ang ngiti sa mga labi ko. Nasaan po ba siya, Nanay? Tanong ko pa at muling inilibot ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kakaibang lungkot. Sa kabila ng makulay na mga disenyo sa dingding at sa dami ng laruan sa kwartong to, tila napakawalang buhay ang may-ari. Siguro, masyado lang akong pinaglalaruan ng aking imahinasyon. Nasa eskwelahan pa yun sa mga oras na ito. Paniguradong mamayang alas 5 pang dating. Ang gawin mo muna ayusin ang makalat na kwarto ni Senyorito. Mamaya pang dating ng mag-ama kaya naman mamaya pa kita maipapakilala. Napansin kong palaging si Sir Knox at Senyorito Kylong binabanggit ni Akimo at ni Nanay Lottie. Wala rin akong nakita na kahit na anumang pictures. Katulad na lang ng mga litrato ng isang buong pamilya sa living room nang magawi kami roon kanina. Maliban sa mga mamahaling paintings ay pansin kong walang mga pictures kahit na sino sa bahay na ito.
Nasan po ang asawa ni Sir Knox? Tanong ko. Nakita kong nag-ibang timpla ng tingin ni Nanay Lottie na para bang may mali akong nasabi. Mas maganda kung wala ka nilang alam. Hindi mo kailangan na malaman ang tungkol sa bagay na yon. Masyadong mahigpit si Sir Knox at ayaw na ayaw niyang napag-uusapan ang personal nilang buhay ng ina ni Senyorito Kylo. Seryosong sabi ni Nanay Lottie. Kaya naman natigilan ako. Dahil nga ayaw ko rin naman ng kahit na anong gulo, ay minabuti kong sumunod na lang kay Nanay Lottie at hayaan na lang ang kuryosidad na kusang mawala. Magaan ang loob ko na magsimula akong magtrabaho. Maingat ang bawat paghaplos ko ng mga bagay rito sa kwarto ni Senyorito Kylo, lalong-lalo na sa mga action figures niyang koleksyon na halata namang mamahalin. Dahil nga sanay ako sa gawaing bahay at palagi ko naman tong ginagawa sa bahay ampunan, ay hindi na ako nahirapan pa. Nasa kalagitnaan ako ng pagtanggal ng mga sapin ng mga unan nang may letratong nahulog mula roon. Agad ko namang pinulot at tinignan at gano'n na lang ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang makita ko ang lumang letrato ng isang babae at lalaki. Halatang kuha ito nung kolehiyo pa lamang ang 2 taong nasa letrato. Ang pogi! Mahinang sabi ko nang makita ko ang mukha ng binatang lalaki. Napakaamo ng mukha nito. At halatang masayang-masaya ito nang kunan sila ng letrato ng babaeng katabi niya. Kitang-kita ko ang malalim na mga biloy nito sa magkabila nitong pisngi. Bumagay ang makapal nitong kilay sa mapupungay na mga mata nito. Ang nagmamalaki nitong ilong na tila tinalo pa ang ilong ko sa sobrang tangos. Pansin na pansin ko sa letrato dahil nakatagilid ang mukha nito at nakatingin sa babaeng nakangiti sa harapan ng kamera. Subalit hindi ko maaninag ang mukha ng babae. Dahil sobrang labo na ito at tila nabasa dahil nagkalat ang kulay ng letrato sa pangitaas na mukha nito. Ang pula ng mga labi, mahinang sabi ko at hindi ko alam kung bakit hinaplos ng hintuturo ko ang mukha ng lalaking nasa letrato. Who are you? Tanong ng batang tinig na halatang hindi natuwa nang makitang nandito ako. Agad akong tumingin sa pinanggalingan ng salita. At nakita ang batang lalaki na nakatayo sa nakabukas na pintuan. Nanlaki ang mga mata ko at muling napatingin sa binatang nasa letrato. Ito si Sir Knox, sigurado ko. Kung ganun, ang babaeng kasama niya rito ang ina ni Senyorito Kylo. Tila pinabatang version lang ang nakakanot noong bulinggit na masamang nakatingin sa akin ngayon. Nang lalaking nasa letratong hawak ko. Tila namula ang mukha ko dahil hindi mapagkakailang mag-ama ang lalaki sa larawan at sa batang galit na nakatingin sa akin. Ang gandang lahi. Nagulat na lang ako nang bigla nilang nasa harapan ko na si Senyorito Kylo at hinablot sa akin ang hawak kong letrato. At dahil nga mahigpit din ang pagkakahawak ko ron, ay napunit ang maliit na bahagi ng letrato. Luma na rin kasi ang letrato at kung hindi maingat na hahawakan, ay paniguradong mabilis lang na mapupunit. Nataranta naman ako dahil nga piraso na lang ang hawak ko at talagang ang bahagi ng ina ni Senyorito Kylo ang hawak kong piraso. Sorry, hinila mo kasi Senyorito Kylo. Kinakabahang sabi ko at sinubukan na ibigay ang piraso ng letrato sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang kumuha ng unan si Senyorito Kylo at pinagpapalo sa akin. Mas lalo akong nataranta nang marinig ko ang iyak niya. Sorry! Mahinang paghingi ko ng tawad at sinusubukan kong pigilan siya sa ginagawa niya sa akin. Pasensya na po talaga. Mas lumakas pa ang pag-iyak niya kaya naman napakagat ako sa ibabang labi ko dahil natataranta na ako. Kahit nasubukan ko siyang buhatin ay hindi ko magawa dahil nagpupumigla siya. Malakas talaga ang pag-iyak niya. What's going on here? Natigilan kaming pareho ni Senyorito nang makarinig kami ng isang malalim na tinig na nanggagaling sa pinto. Nakita kong lalaking nasa letrato subalit magkaiba ang ekspresyon ng lalaking nasa letrato sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Hindi maipagkakailang hindi nagbagong makapal niyang kilay, matangos at nagmamalaking ilong at mahahabang pilikmata. Subalit hindi ko makita ang mga biloy niya dahil tila nakalimutan na ng kanyang namumulang mga labi ang ngumiti. Nagmature din ang mukha nito. At dahil nga may kalakihan ng pangangatawan at may katangkaran, ay nakakatakot ang aura nito. Kylo! Malamig na tawag ni Sir Knox kay Senyorito Kylo.
Bigla akong nalungkot dahil tila walang pagmamahal si Sir Knox nang tawagin niya ang pangalan ng kanyang anak. Dahan-dahan na bumaba ang tingin ko sa hawak kong piraso ng litrato. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Malamig na tanong pa nito. Daddy, bulong ng bata sa harapan ko. Kitang-kita ko kung paano niyang itinatago ang mga kamay niya sa likod niya at mahigpit ang pagkakahawak niya sa piraso ng litratong napunit nang bigla niya itong hablitin sa akin kanina. Bakit ka umiiyak? Alam mong hindi ko gustong makitang may mga luha sa mga mata mo. Mahaba nitong saad bago inilipat ang tingin sa akin. Halos mga tog ang aking mga binti nang magsalubong ang paningin naming dalawa. Base sa malalim niyang paningin ay tila binabasa ng kanyang mga mata ang aking isipan. Agad akong umiwas ng tingin nang makita ko si Nanay Lottie na kararating lang. Magandang hapon po, Sir Knox. Siya po si Maya. Siya po ang papalit na mag-aalaga kay Senyorito Kylo. Mahinang sabi ni Nanay Lottie, ngunit sapat upang marinig ko. Umalis na muna kayo rito. Mag-uusap kaming dalawa ni Kylo. Maotoridad ang boses nito at nakita kong walang gana niyang tinanggal ang suot niyang necktie. Nakayuko na sana ako maglalakad nang pilit na itinatago ni Kylo ang piraso ng litratong hawak niya. What are you hiding behind you, Kylo? Give it to me now. Malamig na tanong ni Sir Knox. Nothing. Kylo lied. Madiin akong napapikit dahil hindi ko naman nauunawaan ang nangyayari. Ngunit ramdam na ramdam ko ang takot ni Kylo kay Sir Knox. Kunwari akong umupo sa likod ni Kylo upang pulutin ang una na nahulog kanina at pasimpleng kinuha ang pirasong hawak ni Kylo at ipinalit sa malit na action figure na nakita ko malapit sa unan. Tila nagtatakang lumingon sa akin si Senyorito Kylo kaya ninitian ko siya bago tuluyang tumayo at nakayukong naglakad papalabas ng kwarto. At nang lalampasan ko na si Sir Knox ay nakita kong sumusunod ang mga mata niya sa akin kaya muling nagkasalubong ang mga paningin naming dalawa. Ang mga mata niya, napakaganda ngunit tila walang kabuhay-buhay. Pinasadahan ko ng tingin si Kylo na nakayuko lang. Anong hawak mo, Kylo? Mas seryosong tanong ni Sir Knox sa kanyang anak. Nakita kong dahan-dahan niyang pinakita ang maliit na laruan na ipinalit ko sa peraso ng litratong hawak niya kanina. Nasa kamay ko na ngayon at hawak-hawak ang napunit na litrato. Nakasunod ako kay Nanay Lottie. Ano bang nangyari? Sinaktan ka ni Senyorito Kylo? Tanong ni Nanay Lottie. Nagulat lang po yata siya dahil may bago na namang katul. Huwag kang magsinungaling. Paano siya magugulat kung buwan-buwan nagpapalit ng katulong dahil sinasaktan niya? Seryosong tanong ni Nanay Lottie sa akin. Kaya naman napabuntong hininga ko. Ang batang yon, nangungulila rin siya sa magulang. Sigurado akong naghahanap siya ng pagmamahal. Ang malaanghel na mukhang yon, ang malungkot niyang mga mata. Sigurado akong nahihirapan siya. Alam na alam kong emosyon na naglalaro sa mga mata ng batang yon. Alam na alam ko. Nakatitig ako sa kisame sa kwarto kung saan ako namamalagi. Double deck to at tulog na ang 3 pang katulong na kasama ko. Nakahiwalay si Nanay Lottie ng kwarto. Sinilip ko sa ibabang pwesto si Aki Muna halatang masayang-masaya sa kausap niya sa kanyang cellphone. Gusto kong magtanong subalit nahihiya ako. Kinuha ko nilang sa ilalim ng unan ko ang cellphone ko na matagal nang inirgalo sa akin ni Nanay Dolores. Nang maisindi ko ang flashlight noon, ay dahan-dahan kong kinuha ang punit na litrato at ang tape na nahiram ko kay Nanay Lottie kanina. Puno ng ingat kong inayos ang litratong yon. May parte sa akin na sinisisi kong sarili ko kung bakit ba nasira ang litratong to. Hindi ko na lang sana to pinakialaman upang hindi na napagalitan pa si Kylo. Nakaramdam ako ng kakaibang awa sa batang yon. Nang tuluyan ko ng maayos gamit ang tape ang litrato ng masayang magkasintahan, ay napangiti ako. Muli kong hinaplos ang mukha ni Sir Knox. Dahil pakiramdam ko ay nawala na ang Knox na nasa litrato. Sa Knox na nakita ko kanina. Ibang-iba na siya. Bakit ba walang ganito kagwapo sa baryo? Kaya ba wala akong nobyo dahil may mga ganito kagwapo sa Maynila? Namumula mga pisngi kong tanong. Ano ba talagang hiwaga sa litratong to? Tanong ko sa aking isipan. Nagulat ako nang bigla nilang may kumatok. Sino yan? Tanong ni Aki Muna tumayo na
at isinindi ang ilaw kaya nagliwanag ang buong kwarto. Nakasilip lang ako kung sinong kumakatok samantalang 10 oras na ng gabi. Nakita kong tila may kinakausap si Akimo ngunit hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila ng tao sa labas. "Maya, may bisita ka," sabi ni Akimo at tuluyang binuksan ang pinto. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ko si Senyorito Kylo. Agad akong bumaba upang lapitan siya. Nakapajamas na siya at dapat ay tulog na. Hindi na rin kasi ako nakalapit sa kanya kanina dahil sinabi ni Nanay Lottie na siya na munang bahalang umasikaso kay Kylo dahil baka nga nangangapa pa talaga ito at baka napagalitan ng daddy niya. "Anong ginagawa mo rito, Senyorito Kylo? Hindi ba dapat natutulog ka na dahil may pasok ka pa bukas?" Tanong ko sa kanya. "Milk. I want milk." Seryosong sabi niya sa akin kaya nagkatinginan kami ni Akimo. Tumango na lang si Akimo na para bang pinipilit din akong pumayag na lang sa sinabi ni Kylo. "Sige na," sabi ni Akimo. Tahimik naman akong sumunod kay Senyorito Kylo. Madilim na sa ilang parte ng mansyon pero tila wala lang yun kay Kylo at tuloy-tuloy lang sa paglalakad at hindi man lang ako nililingon. Nang tuluyan kaming makapasok sa kusina ay agad ko siyang inasikaso. Nangangapa pa rin ako dahil baguhan pa lang ako at kasisimula pa lang kanina. Pero hindi ko naman pwedeng tanggihan ang batang to dahil alaga ko siya. Nang iniabot ko na sa kanya ang baso na puno ng gatas, ay seryoso lang siyang nakatingin sa akin. "The picture. Give me back that picture." Mahinang sabi niya habang nakakunot ang noo. Imbis na mainis dahil sa tono ng pananalita niya, ay ngumiti na lang ako. Para siyang isa sa mga batang nasa bahay ampunan. Ang mga bata kasing nauulilan na kasing edad lang ni Kylo ay ganito rin ang pakikitungo sa akin na tila walang tiwala sa mga taong nasa paligid nila. Kaya naman sanay na ako sa mga ganitong bata. Hindi ko ibibigay hanggat hindi ka ngumingiti. Nakangiting saad ko kaya mas lalo kong nakita ang inis sa mukha niya. "Bakit naman ako ngingiti?" Inis na tanong niya sa akin. Kasi sinabi ko. Dahil nga masyado siyang gwapo at may katabaan ng mga pisngi niya, ay napaka-cute niyang tignan. Tinawanan ko lang siya kaya mas lalong nagliyab ang inis sa cute niyang mukha. "At sino ka para utusan ako? Pag nanakaw ang ginawa mo, ibalik mong picture na yun dahil hindi naman yun sa'yo." Inis na sabi niya sa akin. Umiling naman ako bago nagsalita. "Ayoko. Hindi lang ang proper na pagsagot sa nakatatanda sa iyong hindi mo alam. Maging ang paggamit ng po at opo ay hindi ka aware. Hindi maganda yung ganyang pagsagot mo sa akin, Senyorito Kylo. Isusumbong kita kay daddy para mawalan ka ng trabaho." Inis na sabi niya sa akin. Dahilan kung bakit nabigla ako. Bakit? Bakit naging ganitong pag-iisip ng batang nasa harapan ko ngayon? Kung mawawalan ako ng trabaho at mapapaalis dito, lalong hindi ko maibabalik ang litratong hinihingi mo. Gusto mo ba yun? Pananakot ko sa kanya. "What do you want?" Tanong ng bulinggit sa harapan ko. "Just be nice, Senyorito Kylo. Madali lang naman yun, hindi ba?" Tanong ko sa kanya. At mas lumawak ang ngiti ko nang makita ko ang tumbok niyang bibig. Sa dami ng batang dinidisiplina ko, ay tila dito ako mahihirapan. Ang batang nasa harapan ko ay kaya pang basagin anuman ang misteryo na kabalot dito. Kahit sino namang may masamang pag-uugali, magbabago kung alam mo lang kung saan nanggagaling ang behavior na kanyang pinapakita. Alam kong bawat bata sa mundo ay may hiwagang tinatago. Kailangan lang natin yung maunawaan at madamayan sila sa kanilang pinagdaraanan. Masyado pang bata si Senyorito Kylo para danasin niyang mabibigat na sitwasyon. Siguro, yun ang purpose kung bakit nandito ako. Yun na yung mapalambot ang batang ito. Kailangan ko lang na mahaba-habang pasensya para sa napakagwapong batang to. Lumipas sa mga araw. Nauunawaan ko nang sinabi ni Akimo sa akin na maraming ang pera si Sir Nox. Ngunit kulang na kulang naman sa pagmamahal sa Senyorito Kylo. Palagi kasing wala si Sir Nox at hindi ko alam pero tila nilalayuan niya ako. Tila ayaw niyang makasalubong ang landas naming dalawa o pati na rin ang mga ibang tao rito sa bahay. Palagi siyang nakakulong sa kwarto niya na para bang wala siyang anak na kailangan din ng atensyon niya. Hindi siya makatingin sa mga mata ko na para bang natatakot siya sa akin. Tuwing nasa hapagkainan kasi sila ni Kylo at nakabantay kami sa kanilang mag-ama,
ay nakikita ko ang mga nakaw niyang tingin sa akin na para bang may nais siyang sabihin. Ngunit pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Hinayaan ko na lang dahil una sa lahat, hindi naman siya ang alaga ko rito. Nandito ako para kay Senyorito Kylo. Dahil sa kuryosidad ko sa nangyayari kay Senyorito Kylo, ay doon nagsimula ang patuloy na pang-aasar ko sa kanya. Alam kong napapansin na yun ng ibang katulong na tila namamangha sila dahil madali kong napapasunod si Kylo sa mga utos ko sa kanya. Nalaman kong napaka-importante sa kanya ng litratong yun dahil palagi ko yung panakot sa kanya tuwing hindi niya ako sinusunod. Tama nga si Aki mo, maraming kababalaghan na ginagawa si Kylo. Palagi siyang may mga pranks. Tuwang-tuwang bulinggit na yun sa tuwing nakikita niyang nililinis ko ulit ang mga laruan niyang paulit-ulit niyang ginugulo. Nagawa rin niyang buhusan ako ng tubig tuwing nililinisan kong kanyang banyo. Hindi niya naisagutan ang mga assignments niya at hindi rin sumusunod sa music instructor niya. Si Kylo kasi nagsasanay sa pagtutugtog ng piano. Kailangan mo ang pumasok ngayong araw. Nakita mo naman, di ba? Wala ka namang lagnat to. Mas magaling ka pa nga sa thermometer eh. Sigaw ko habang marahang hinihila si Majin Buu. Ang una niya na mahal niya. Ayokong pumasok. Sigaw niya sa akin kaya naman napabuntong hininga ko. Ayaw mong pumasok? Anong gagawin mo? Guguluhin mo na naman ang buong kwarto mo para may uulitin akong linisin. Lumang panakot na yan sa akin, Senyorito Kylo. Masipag ako kaya kahit buong mansyon nyo pang papalinisin mo sa akin, kayang-kaya ko. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang masama siyang napatingin sa akin. Ang yabang mo? Inis na sabi niya at ibinito sa akin ang kanyang unan. Ang sama na naman ng ugali natin ha. Punitin ko pa kaya yung litratong yon kasi nagiging bad na naman yung may Try it and you'll see. Banta sa akin ng batang masungit. Halika na kasi, ba't ba ayaw mong pumasok? Gusto mo bang bantayan pa kita? Hindi ko naman naituloy ang bala kong sabihin nang muli siyang nagsalita. Big boy na ako, hindi ko kailangan ng bantay. Eto naman, nakasigaw palagi. Pwede mo namang sabihin sa akin ng maayos eh. At saka sayang naman, may chocolate pa naman akong nakuha sa refrigerator. Ibibigay ko sana sa'yo kaso ayaw mo naman. Talagang kalmado ko siyang kinakausap upang maiparating sa kanya na nauunawaan ko siya. Bigla naman siyang naupo at inilapit ang bibig sa tenga ko kaya naman nakinig ako sa ibinubulong niya. Bawal ako sa chocolate, magagalit si daddy ko. Bulong niya sa akin kaya naman napanguso ako at bumulong din sa kanya. Kahit isa? Isa lang, hindi pa rin ba pwede? Bulong ko rin. Para kaming mga baliw na nagbubulungan kahit na kaming dalawa lang naman ang nasa loob ng kwarto niya. Half, hati tayo sa small size. He whispered back. Nagpipigil ako ng tawa dahil nga kahit papaano ay nagiging maayos naman ang pakikitungo niya sa akin kahit na madalas siyang magalit. Okay, tig-half tayo. Kylo? Agad akong napatayo nang marinig ko ang baritonong boses ni Sir Nox. Agad akong yumukod ng konti upang magpakita ng respeto. Magandang umaga po. Bakit hindi ka pa gumagayak? Malamig na tanong ni Sir Nox. Hindi ko mapigilang mapakunot ang noo dahil hindi niya naman dapat kinakausap ng ganyan ng bata. Hindi maituturing na ama ang lalaking hindi alam rumespeto ng nararamdaman ng anak nila. Hindi ko pa rin nauunawaan kung bakit kailangan ganitong pakikitungo niya kay Kylo. Ngayon, kahit papaano ay nagiging malinaw sa akin kung bakit matigas din si Kylo. Gagayak na po siya, sir. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang maunahan ako ni Sir Nox na ngayon ay malamig na nakatingin sa akin. Sinabi ko bang sumagot ka? Hindi ikaw ang kinakausap. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob dahil matapang ko rin siyang tinitigan. Siguro dahil alam kong hindi siya makatitig sa mga mata ko tuwing nagkakasalubong ang paningin naming dalawa. Naniniwala talaga ako na sa tahanan, unang natututo ang mga bata. Kung basta sumagot si Sir Nox, ay hindi nakakagulat na ganun din si Kylo. Pero gusto ko pong sagutin ang tanong niyo, Sir Nox. Bata ho ang kinakausap mo. Naturingan ka pong matanda na subalit ikaw pa tong hindi magandang ehemplo sa sarili mong anak. Mahinang sabi ko at saka lang nag-sink in sa utak ko ang sagot ko kay Sir Nox. Bala ko mang bawiin ay hindi ko na nagawa.
Nakita kong ikinuyom niya ang mga kamao niya kaya natakot ako ngunit pinakalma ko ang sarili ko bago muling yumukod. Pasensya na po. Mahinang sabi ko bago tumingin kay Kylo na nagulat sa pagsagot ko sa kanyang ama. Alika na, kailangan mo nang maligo dahil baka mahuli ka pa sa klase mo. Tumingin ako kay Sir Nox na hindi nakapagsalita. Excuse us po. Mahinang sabi ko at inalalayan na si Kylo. Tulala ako habang hinihintay si Kylo na matapos ang klase niya ngayong araw. Hindi ko alam kung may babalikan pa ba akong trabaho dahil sa pagsagot ko kanina. Nabalik lang sa tamang wisyong isip ko nang may kumalabit sa akin. Ano na naman bang iniisip mo? May crazy nani? Tanong ni Kylo. Napanguso naman ako at kinuha ang bag niya upang ako nang magbuhat. Iniisip ko kung may work pa ba ako mamaya dahil dun sa pagsagot ko sa daddy mong mas malamig pa sa yelo. Mahinang sabi ko kay Kylo habang pinupunasan ang mga pawis niya. You're bad. Gusto mo sumbong kita kay daddy na tinawag mo siyang ice? Hindi siya nakikinig sa akin at ayaw niya akong kausapin pero isusumbong pa rin kita. Natawa naman ako at mahinang pinitik ang kanyang noo. Sumbongero. Crazy. Masungit. Inirapan niya ako kaya naman natawa ko at inayos ang magulot medyo basa dahil sa pawis sa buhok niya. Bad yung ginawa kong pagsagot sa daddy mo kanina eh. Hindi dapat yung tinutularan ng isang batang katulad mo ah. Titig na titig siya sa akin habang sinasabi yon. Pero bad din si daddy kasi he disrespected you earlier. Ginilo ko rin ang inayos kong buhok niya. Uwi na tayo? May chocolate. Nangako ko sa akin na bibigyan mo ako ng chocolate kapag pumasok ako today. Kinuha ko naman sa bulsa ng suot kong uniforme ang kisses na kinuha ko kanina sa refrigerator. Ito, bawal yan sa'yo diba? Ito na ang una't huling beses na susuway tayo sa daddy mo dahil paniguradong malilintikan ako. Mahinang sabi ko sa kanya at nakangiti naman siyang tumangutango bago kinagatan ng kisses at ibinigay sa akin ang kalahati. Here. Ngumiti ako at tinanggap ang kalahati ng kisses bago kami naglakad papunta sa parking lot dahil siguradong naghihintay doon ang driver ni Kylo. Ngunit hindi ko naman akalain na magiging hobbisan namin ni Kylo ang kumain ng matamis sa tuwing may mataas siyang marka na nakukuha sa mga activities nila sa school. Kailangan mo agad maglinis ng ngipin pagka-uwi natin mamaya. Bilin ko sa kanya habang pinupunasan ng kumalat na ice cream sa gilid ng kanyang bibig. Sinasabi niya lang palagi sa akin na hindi na siya bata subalit bata pa talaga si Kylo. Bata pa siya na kailangang maramdaman ng pagmamahal ng isang magulang. Alam ko. Sagot niya sa akin habang nakakunot ang noo kaya naman pinisil ko ang matangos niyang ilong. Sinabi ko na sa'yong gumamit ka ng po at opo eh. Tuwing kausap mong nakatatanda sa'yo, dapat ganon. Hindi ba't pinag-aaralan niyo ito sa subject ng GMRC? Napanguso naman siya bago nagsalita. Inuutusan mo na naman ako. Crazy nani. Ako naman ang napairap sa hangin at marahas na pinitik ang noo niya. Paggalang sa nakatatanda ang isa sa dapat mong matutunan, Senyorito Kylo. Hindi ba uso ang po at opo sa inyong mag-ama? Birong tanong ko. Daddy doesn't even care. Ikaw lang naman ang nakakapansin sa mga kilos ko. Anya, wala akong nagawa kung hindi guluhin ang maayos niyang buhok. Pero masamang hindi mo matutunan na gumalang sa nakatatanda sa'yo. Bulong ko. Muli akong tinitigan ni Kylo na para bang binabasa ang nilalaman ng isip ko. Kaya mo yan. Subukan mo lang maging mas magalang kahit paunti-unti. Nakangiting sabi ko. Tila nagdiwang ang puso ko nang makita ko ang pagsilay na ngiti sa labi ni Kylo. Pwede bang samahan mo ko? Tanong niya bigla bago umiwas ang tingin sa akin. Samahan saan? Napakagat siya sa ibabang labi niya bago ko siya nakitang may kinuha sa bulsa ng kanyang bag. May inabot siya sa aking isang sobre. Alam ko to. Palagi kong nakikita ang sobreng to mula sa mga instructor ni Kylo tuwing may mga meetings sa eskwelahan nila. I want to join the family day next Thursday, he whispered. Tila nahihiya pa siyang magsabi sa akin kaya naman nahahabag akong napatitig sa kanya. Hindi ba dapat ang daddy mong sasama sa... He didn't want to go. Sigurado akong may rasunan naman siya upang tanggihan na sumama sa akin sa family day. Ito na ang pang-apat na program sa school tungkol sa pagdiriwang na yan.
Ni minsan hindi pumapayag si Daddy. Kaya naman ito ang unang beses na gusto kong dumalo. Sasamahan mo naman ako, di ba? Sa ilang buwan kong pagtatrabaho kila Kylo, ay hindi ako bobo upang hindi mapansin ang malaking pader sa pagitan nilang dalawa ni Sir Nox. Okay, sasama ako kung susubukan mong gumamit ng po at opo. Nakita kong napairap siya sa hangin, kaya natawa ako. Okay po, crazy nanny. Sabihin mo sa akin ang mga dapat kong gawin upang makapaghanda naman ako sa family day. Just pretend to be my mother, Ate Maya. Nagulat ako sa sinabi niya. Pati ang pagbigkas niya ng aking pangalan ay hindi ko inaasahan. Ito ang kauna-unahang beses na tinawag niya ako sa pangalan ko na may paggalang. Yun lang ba? Napakadali naman. Nakangiting sabi ko. Pinaparating ko sa kanya na hindi siya dapat mahiya sa akin. Promise? Pinky promise pa. Mahinang sabi ko at ipinakita sa kanya ang hinliliit ko. Matalinong bata si Kylo. Kaya naman gusto kong sapakin si Sir Nox kung bakit hindi niya nakikita ang effort ni Kylo. Sa mga nakalipas na araw, masasabi ko nang mas nakilala ko pa si Kylo at nauunawaan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit papalit-palit siya ng nani noon, kung bakit napapaiyak niya ang mga katulong noon dahil sa kagaspangan ng ugali niya. At nauunawaan ko na kung bakit gano'n na lang ang ingay niya nang aksidente naming mapunit ang letratong iniingat-ingatan niya. Gusto niya ng atensyon mula kay Sir Nox. Gusto niya ng atensyon mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gusto niya ng mga magulang na nagmamahal sa kanya. Maya, pinapatawag ka ni Sir Nox. Galit na galit siya. Sabi ni Aki mo na nagmamadaling pumasok sa silid kung nasa saan ako. Nakabihis na ako ng pantulog at katatapos lang namin mag-usap ni Nanay Dolores sa telepono. Bakit daw? Hindi ko rin alam. Andun siya sa kwarto ni Kylo. Mukhang may nararamdamang hindi maganda si Kylo eh. Sabi ni Aki mo. Nang marinig kong sinasabi ni Aki mo tungkol kay Kylo, ay nagmamadali akong umakyat sa ikalawang palapag ng bahay upang puntahan si Kylo. Nag-aalala ako sa kalagayan niya. Nang pumasok ako sa loob ay bumungad sa akin si Nanay Lottie at Sir Nox. Galit na galit siyang nakikipag-usap kay Nanay Lottie. Hindi mo ba nakikitang nababawasan ng mga chocolate sa ref? Alam mong kabilin-bilinan kung wag pakakainin ng kahit na anong matatamis si Kylo. Galit na sabi nito habang buhat-buhat si Kylo na umiiyak. Lalabas sana siya habang buhat si Kylo nang magsalubong ang mga paningin naming dalawa. Yuh! Ang lakas ng loob mong suwayin ang utos ko? Sigaw niya sa akin kaya naman nagulat ako. Sir Nox, mas mabuti po sigurong ipatingin na muna natin sa dentist si Kylo upang alamin natin ang Crazy Nanny! Tawag sa akin ni Kylo kaya agad akong lumapit. Hindi alintana ang galit na tingin sa akin ni Sir Nox. Nakita kong tila gusto niyang magpabuhat sa akin, kaya naman agad ko siyang binuhat. Yumakap siya sa akin at mas lalong umiyak. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Nanay Lottie at Sir Nox. Tila hindi siya makapaniwala na buhat-buhat ko ngayon si Kylo at mahigpit na nakayakap sa akin. Oh, nasa nang masakit? Puno ng lambing kong tanong sa kanya. My teeth, he whispered. Nagsalubong ang mga paningin namin ni Sir Nox. Kita ko man ang gulat sa mukha niya, ay agad niyang hinawakan ng likod ni Kylo na tila pinapatahan ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siyang nag-alala para kay Kylo. Let's go to the doctor. Mahinang saad ni Nox kay Kylo. Tahimik lang naman ako habang buhat-buhat si Kylo. Ayoko. I'm scared. Umiiyak niyang saad. Natawa naman ako. Nalipat na naman sa akin ang malalim na pagtitig ni Nox. Oh, akala ko ba big boy ka na? Bakit naman natatakot ka pa sa doktor? Malambing kong tanong. Big boy na nga ako. Galit na saad niya ngunit mas lumakas naman ang pag-iyak niya. Kung big boy ka na, bakit natatakot ka pa sa doktor? Tanong ko pa. Nais ko pa sanang magsalita ngunit naunahan na ako ni Sir Nox na kunot ang noong nakatingin sa akin. Let's go. Ipinatingin nga namin si Kylo sa doktor at napag-alaman namin na nagkaroon ng tooth decay si Kylo dahil na rin siguro sa sobrang pagkain ng matatamis. Sinisiguro ko namang nakakapaglinis siya ng kanyang ngipin
tuwing umuuwi kami galing kanyang eskwelahan. Hindi ko sana nais na sumama subalit nakayakap kasi sa akin si Kylo kanina at ayaw akong pakawalan kaya walang nagawa si Sir Nox kung hindi ang isama ko. Ngayon ay parehas kaming tahimik na dalawa habang binabaybay namin ang daan papauwi sa mansyon. Nakatulog na si Kylo habang nakayakap pa rin sa akin. Who gave you the permission to disobey my order, Maya? Nagulat ako sa biglaan niyang tanong sa akin gamit ang napakalamig niyang tono. Tila ba wala siyang ganang kausapin ako. Pasensya na po, Sir Nox. Mahinang sabi ko. Hindi ko maalalang nagkaroon kami ng magandang pag-uusap ni Sir Nox, lalo't mailap siya sa akin. Sinasabi parati sa akin ni Akimo na ganito talaga si Sir Nox. Hindi ko ramdam ang presensya niya sa mansyon, na tila palagi siyang wala, kahit pa banano doon lang siya sa opisina niya at nagtatrabaho. Marami nga siyang pera subalit paano naman ang atensyon para sa anak niya. Lumalaki na si Kylo. Siguradong labis-labis ang pangungulila niya sa kanyang ama. Mag-impake ka na. Malamig niyang saad dahilan kung bakit napatitig ako sa mukha niya. Dahil nga nasa likod kami ng kotse ay reflection lang sa salamin ko nakita ang seryoso niyang tingin. Matalino si Kylo sa klase niya, Sir Nox. Ang reward na ninanais niya palagi ay makatikim ng mga pagkaing ipinagbabawal niyo sa kanya. Kasi hindi naman niya nakukuhang atensyon niyo. Kaya kahit sa matatamis lang ay nagiging masaya na siya. Mabait din siyang bata at hindi na nadadalas ang pakikipag-away niya sa mga kaklase niya. Sa tingin ko naman po, deserve rin naman ng bata na makatikim ng mga pagkain. Ikaw bang magulang? Nakakatawang sa tono ng pananalita mo. Tila kine-question mo ang pagpapalaki ko sa sarili kong anak, Maya. You're crossing the line. Madiin akong napapikit bago tinitigan ang gwapong mukha ni Kylo. Hindi ko pwedeng pakuin ang pangako ko kay Kylo. Pinaghahandaan niyang magaganap na family day sa susunod na araw. Pinag-aaralan naming dalawa na makapag-bake ng cookies para sa mga kaibigan niya. Nag-ensayo na rin kaming dalawa para sa intermission ng bawat pamilya. Ngayon ko palang napapalambot ang puso ng batang to, kaya hindi ako pwedeng umalis. Ibibigay ko ang sahod mo hanggang sa susunod na buwan, ngunit kailangan mo nang umalis bukas na bukas di. Bakit? Bigla akong tanong. Nakita kong natigilan siya kaya naman hinaplos ko ang magulong buhok ni Kylo na mahimbing na natutulog sa bisig ko. Bakit ganito ka pagdating kay Kylo? Narinig ko ang pagtawa niya sa unang pagkakataon. Tawa na tila nangiinsulto. Sino ka ba? Hindi porket napalambot mo ang batang yan, pwede ka nang mahimasok sa buhay naming dalawa. Malamig na turan niya kaya naman naikuyom ko ang kamao ko. Nagkataon kang magulang ngunit hindi mo alam kung ano ba talagang ibig sabihin ng tungkulin sa iyong yun kay Kylo. Galit niyang itinigil ang sasakyan. Ibaba mo si Kylo at lumabas ka na. Malamig na sabi niya kaya naman napakagat ako sa aking ibabang labi. Bakit, Sir Nox? Masakit ba ang katotohanan? Tinatawag kang daddy ni Kylo kahit na hindi mo naman nagagampanan ng importanteng papel na yun sa kanya. Mahinang sabi ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tapang ko ngayon. Ngunit kung tatanggalin naman pala niya ako sa trabaho ko, ay ilalabas ko ng lahat ng napansin ko sa ilang buwan kong pagtatrabaho sa kanila. Ni hindi mo nga alam na nagtatago siya ng litrato mo kasamang isang malabong mukhang babae sa ilalim ng una niya? Tanong ko. Nakita ko ang gulat sa gwapo niyang mukha. Nakatingin lang ako sa salamin dahil doon ko lang nakikita ang nagiging reaksyon ni Sir Nox dahil sa mga sinasabi ko. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung bakit ganun ang trato mo sa sarili mong anak. Mahinang sabi ko at ipinikit ko ang mga mata ko. Aalis na ako sa trabaho ko, huwag ka mag-alala. Subalit bago yon, nais kong sabihin sa'yo na bata lang si Kylo. Hindi niya dapat nararanasan ng malamig na pakikitungo mula sa tinuturing niyang pamilya. Iba siya sa mga batang nasa bahay ampunan dahil nandyan kang ama niya subalit mas malala pang pinagdaraanan ni Kylo kaysa sa mga batang nakakasalumuha ko sa bahay ampunan. Siguradong palaisipan pa rin kay Kylo kung bakit hindi siya magawang bigyan ng kahit nakatiting na pagmamahal ng ama niya. Shut up! Madiing saad niya sa akin. Hindi. Matatanggal na rin naman ako sa trabaho ko eh. Pues sasabihin ko na mga napansin ko. Sobrang walang buhay ang mansyon mo. May mga bagong laruan kang binibigay kay Kylo.
Subalit hindi mo ba napapansin? Hindi naman niya nilalaro ang mga yun. Kasi hindi mo kilalang anak mo. Marami kang ang pera, pero hindi ka marunong magpahalaga ng Hindi mo alam yung mga lumalabas sa bibig mo, Maya. Alam ko. Alam na alam ko, Sir Nox. Manahimik ka na dahil wala kang alam. Hayaan mo na lang na tuparin kong pangako ko kay Kylo. Pagkatapos sunalis na ako katulad ng nais mong nangyari. Hindi mo lang siya kamuka. Kaugali mo rin siya. Mahinang saad niya at hindi ko siya naunawaan. Hindi ko alam kung papaano kami nakauwi dahil hindi na nagsalita pa si Sir Nox at binaybay na naman ang daan pa uwi. Mabigat ang loob kong pumasok sa loob ng kwarto ng mga katulong bago ko hinayaan ang katawan kong bumagsak sa malambot kong kama. Huy, gaga ka. Kamusta si Kylo? Tanong sa akin ni Aki mo na kalalabas lang sa loob ng banyo. Kami pa lang na dalawang nasa loob ng kwarto. Tooth decay. Saad ko at tumitig sa kisame. Bakit ba kasi hinayaan mong kumain ng matatamis ang batang yun? Alam mo namang matigas ang ulo nun. Sabi ni Aki mo bago iniabot sa akin ang cellphone ko. Bakit? Tumawag si Nanay Dolores kanina at nangangamusta ka so wala ka naman. Kaya sinabi kong sasabihin ko sa kanyang tumawag ka sa kanya pagka-uwi mo. Madiin akong napapikit at tinawagan ng aking ina. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay pagod na pagod ako at nais ko nang magpahinga. Bigla akong nangulila sa aking ina na naiwan sa baryo namin. Nanay, mahinang sabi ko. Kamusta ka anak? Gabi na. Katatapos lang ba ng trabaho mo? Bigla akong napaiyak nang hindi ko namamalayan. Napagalitan po ako ng amo ko. Nagsusumbong ang tono ng pananalita ko, kaya naman narinig ko ang magaan na pagtawa ni nanay. Anak naman, para namang hindi ka na nasanay sa pagalit nila mother dito sa baryo kapag nagkakamali ka. Isaulo mo mga sinasabi ng amo mo dahil siguradong may mali kang nagawa. Mahinang sabi ni nanay sa akin. Napanguso na lang ako at nahihiyang umamin na 2 araw mula ngayon ay mawawalan na ako ng trabaho. Natanggap mo ba yung perang pinadala ko, Nay? Magpatingin po kayo sa doktor upang malaman kung anong gamot ang kailangan yung inumin. Huwag pong matigas ang ulo ninyo, Nanay. At ako naman ang pagagalitan mo ngayong bata ka, ha? Ayos lang ako. Bukas na bukas pupunta kami ni Helen sa ospital upang magpa-check up. Huwag mo namang ipadala sa akin ang lahat ng perang pinaghirapan mo, Maya. Magtira ka sa iyong sarili, lalo't bata ka pa. Hindi mo dapat iniisip ang hindi mo obligasyon. Nagdrama ka na naman, Nanay. Magsasalita pa sana ako kaso narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto namin nila Aki mo. May ginagawa ka ba, Maya? Pwede ba kitang makausap? Tanong sa akin ni Nanay Loti. Agad akong nagpaalam kay Nanay Dolores at lumabas upang makausap si Nanay Loti. Nagtaka ako nang may iniabot siyang sobre sa akin. Ayan ang sahod mo ngayong buwan kasama na rin ang 2 pang buwan. Makakabalik ka na sa baryo niyo sa Biyernes. Pasensya na, Maya. Natanggal talaga ako sa trabaho. Ang tagal mo po. Rinig kong sigaw ni Kylo habang inaayos ko ang mga kakailanganin namin mamaya. Hindi makapaghintay yan? Sandali lang naman. Saad ko. Ngayon ang family day sa eskwelahan ni Kylo. At bukas na bukas ay tuluyan na rin akong aalis. Hindi ko pa nasasabi kay Kylo dahil ayoko namang sirain ng araw na to. Dahil gusto kong mag-enjoy siya. Pero late na tayo. Mahinang sabi niya habang nakayakap kay Majin Buu. Hindi mo pa po suot ang terno ng suot ko. Magbibihis ka pa sa school. Dalian mo na po. Napairap naman ako sa hangin bago binilisan ang ginagawa ko. Agad na tumakbo si Kylo papalabas sa kwarto niya nang makita niya akong bitbit na ang mga gamit niya. Napangiti naman ako dahil kahit papaano ay sinusunod niya mga bilin ko sa kanya. Mamimiss ko talaga ang batang yan. Kylo, hintayin mo ko. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang paglabas ko sa kwarto ni Kylo ay nakita kong nakatitig si Sir Nox kay Kylo na nakatayo lang at mukhang nagulat din na makitang ama niyang hindi nakasuot ng pang-business attire. Good morning, Daddy. Mahinang bati ni Kylo kay Nox. Magandang umaga, Sir Nox. Mahinang sabi ko.
Where are you going, Kylo? School. Maiksing sagot ni Kylo at nilingon ako. Let's go, Ate Maya! Agad niyang nilampasan si Nox at tumakbo papaba sa ground floor ng mansyon. Nagsalubong ang mga paningin naming dalawa. Mukhang hindi niya inaasahan ang ginawa ni Kylo. Pilit akong ngumiti at nilampasan na siya nang muling magsalita si Nox. Saan mo na naman dadalhin ang anak ko? Tanong niya. Katulad ng sagot niya sa inyo kanina sa school. Family day ngayon. Hiniling niyang samahan ko siya sa araw na to. Bukas na bukas din ay aalis na ako rito. Hayaan mo lang na tuparin kong pinangako ko kay Kylo. Nagmamadali kong iniwan si Nox dahil baka magalit pa si Kylo. Kanina pa siyang excited na pumunta sa school dahil naghihintay na raw ang mga kaibigan niya. Hindi naman mahirap pakisamahan si Kylo. Kailangan mo lang talagang mahuli kung nasaan ang kiliti ng batang yon. Trip to Jerusalem ang susunod na palaro, Ate Maya. Bulong sa akin ni Kylo at masamang nakatingin sa grupo ng mga batang marami ng papremyo ang nakuha dahil ilang beses nang nanalo. Samantalang wala pa kaming nakukuha ni Kylo. Ako lang kasi ang kasama niya at nahihirapan kaming manalo dahil madalas kong kalaban sa mga palaro ay ang mga tatay na mga kaklase ni Kylo. Madaya sila. Mahinang sabi ni Kylo kaya natawa naman ako at ginulo ang buhok niya. Hayaan mo na, mag-enjoy ka na lang sa mga palaro. Bulong ko at pinunasan ang pawis niya. Pero gusto ko pong manalo. Gusto kong makakuha tayo ng premyo. Nakanguso niyang saad sa akin kaya naman natawa ko. Sige, susubukan ko ah. Bulong ko sa kanya. Nagsimula ang trip to Jerusalem na palaro at todo cheer sa akin si Kylo habang napapangiti na lang ako at nawalang hiyang nararamdaman dahil kailangan mo nang sumayaw bago paunahang uupo sa mga upuan na nababawasan tuwing may aalis na manlalaro. Mama ko yan! Sigaw ni Kylo nang manalo ako. Masayang-masaya namang tumakbo papunta sa akin si Kylo at tumatalon-talon pa nang abutan kami ng premyo. Namumula ang pisnging inabot ko sa kanyang premyong nakuha ko at pinakatitigan ko siyang masayang pinagyayabang sa mga kaibigan niya na ako ang nanalo. Tila bang may humaplos sa puso ko nang makita ko kung gaano kasaya si Kylo ngayong umaga. Nagpatuloy lang ang palaro nito sa gym ng eskwelahan. Hindi na nasundan ang pagkapanalo ko ngunit tila hindi na nagreklamo si Kylo. At sapat nang nanalo ako ng isang beses. Nagsimula ng treasure hunting at mga bata lang ang maglalaro. Bubunot sila sa isang jar at ang nilalaman ng mabubunot nilang papel ay ang kailangan nilang hanapin at ilapit sa MC upang mabigyan ng premyo. Kailangan nilang mahanap yun bago matapos ang program. Parang Bring Me with a twist. Nang si Kylo nang bubunot ay pinalakpakan ko siya. Subalit nang buklatin niya ang papel, ay nakita kong nawala ang ngiti sa labi niya. Ilang saglit pa ay nakayuko siyang lumapit sa akin at naupo sa tabi ko. Nagtataka ako kung bakit hindi niya hinahanap ang nabunot niya samantalang nagsisimula ng maghanap ang mga kaklase niya. Nagsisimula na rin kasing magkainan kaya sinubukan ko siyang subuan. Ano ba yung kailangan mong hanapin? Gusto mo tulungan kita? Baka dala ko yung hinahanap. It's nothing. Hindi ko rin naman madadala to sa harapan mamaya. Mahinang sagot niya sa akin. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil tila nawala na lang bigla ang sigla ni Kylo. Kylo, samahan mo ako maghanap ng Red Bull. Aya ng isang kaibigan ni Kylo. Ngumiti naman ako kay Kylo bago nagsalita. Kung ayaw mo nang sumali sa palaro, tumulong ka na lang sa mga kaibigan mo. Pinakatitigan niya ako bago tumango. Okay po. Nagagalak ang puso kung natututunan niya kung papaano ang tamang paggalang sa nakatatanda sa kanya. Yun siguro ang isa sa mga achievement ko bilang nani niya. Kahit papaano, natuturuan ko siya ng bagay na alam kong importanteng matutunan niya. Nang tumakbo si Kylo, ay hindi niya namalayan na nahulog niya ang isang maliit na papel. Alam kong nakasulat dito ang kailangan niyang hanapin at ipunta sa harapan mamaya. Nang buklatin kong papel ay natigilan ako nang mabasa kong nakasulat. Dad. Tinitigan kong mabuti si Kylo na tinutulungan na maghanap ang mga kaibigan niya. Ang batang to, biniyayaan siya ng marangyang buhay subalit hindi ng mabuting mga magulang. Dahan-dahan akong tumayo mula sa kinauupuan ko at lumabas sa gymnasium upang puntahan ang driver ni Kylo. Bakit nandito ka, Maya? Tanong ni Tatay Yolando. Tapos na ba?
Hindi ko alam kung nasa mansyon si Sir Nox ngunit obligasyon niya pong pumunta rito upang mapasaya naman si Kylo. Inaabot ko sa kanya ang kapiraso ng papel kung saan nakasulat ang tinutukoy ni Kylo na hindi niya madadala sa harapan mamaya. Pwede po bang sabihin niyo pong kailangan na kailangan siya ni Kylo ngayon? Nakakaawa naman yung bata kung siya lang walang madadala sa harapan mamaya. Hindi ko na kaya pang makita ang lungkot sa mga mata ng batang yun. Masyado nang malungkot ang mga mata niya. Hindi ko gusto matatapos ang araw na to na hindi masisilayan ang napakaganda niyang ngiti. Gusto kong matapos ang araw na to na magaan ang loob ko nga alis kinabukasan. Lilisan akong magaan ng dibdib kung kahit na papaano ay may nagawa ako upang maging masaya si Kylo. Saan ka po nagpunta? Tanong ni Kylo sa akin. Diyan lang sa labas. Nagugutom ka na ba? Tanong ko at inayos ang magulot malambot niyang buhok. Matatapos na po ang program. Pwede po ba akong kumain ng ice cream? Umiling agad ako dahil hindi pa napapabunot ang ngipin niya. Mas magagalit ang daddy niya kapag susuway na naman kami. Si Kylo na naman ang mapapagalitan. Mabuti sana kung ako lang ngunit palaging kay Kylo mainit ang dugo ni Nox. Napatingin kami sa MC nang muli itong magsalita at hinahanap na ang papel na binunot ng mga bata kanina. Nakita ko naman ang malungkot na titig ni Kylo sa mga batang pumila na, dala-dala ang pinapahanap sa kanila. Samantalang nakaupo sa tabi ko si Kylo na tahimik na nakamasid sa mga kaibigan niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko nang makita kong isa-isa nang binibigyan ng premyo ang bawat batang nagdala ng mga nabunot nila sa jar kanina. Nakangiti kong hinawakan ang buhok ni Kylo kaya nalipat sa akin ng atensyon niya. Ayos lang yan, ibibili kita ng ice cream mamaya. Mahinang saad ko upang gumaan naman ang pakiramdam niya. Bawat batang dala mga nabunot nila sa jar kanina ay masayang tinatanggap ang premyong binibigay ng isang guro sa kanila. Walang kahit na sinong batang hindi nabibigyan, subalit mukhang walang balak si Kylo na pumila. Paano nga ba pipila ang batang hindi naman kasama sa family day, ang nag-iisang magulang? Nakangiti akong pinisilang may katabaan niyang pisngi. Hindi ko man alam kung anong nangyari sa kanyang ina subalit tama bang pati ba naman ng ama ay mawalan siya? Kylo, let's go! Malalaki ang mga matang napatingin ako sa matangkad na lalaking nasa tabi namin ni Kylo ngayon. Daddy! Sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang ngiti ni Sir Nox, dahilan kung bakit lumabas sa magkabilang biloy niya sa kanyang pisngi. Ayaw mo bang pumila ron, Kylo? Tanong ni Sir Nox at ginulo ang buhok ni Kylo na gulat pa rin nakatingin sa kanyang ama. Hindi inaasahan na masisilayan niya si Sir Nox ngayong araw. Nakita kong inabot ni Sir Nox kay Kylo ang papel kung saan nakasulat ang treasure na kailangan niyang ipresenta sa harapan ngayon. Gusto kong maiyak dahil sa aking nasisilayan ngayon. Tila umabot sa puso kong sayang nararamdaman ni Kylo. Alam na alam kong masayang-masaya ang bulinggit na ito ngayon dahil tila dininig ng Panginoon ang dalangin niyang makuha naman ang pagmamahal na deserve niyang maramdaman mula sa kanyang ama. Hindi kasi makagalaw sa kinauupuan niya si Kylo na tila hindi makapaniwalang nandito na si Sir Nox. Kaya naman nakangiti kong hinawakan ang magulo niyang buhok. Ayaw mo bang makuha ang premyo mo? Tanong ko kaya nalipat sa akin ang kanyang tingin. Napakagat ako sa ibabang labi ng sumalubong sa aking paningin ay ang nanunubig niyang mga mata. Wala akong nagawa kung hindi ang kinditan siya na senyales na hindi siya nananaginip. Nandito talaga ang ama niya. At nais na mas gawing espesyal ang kauna-unahang pagdalo ni Kylo sa family day. Nakangiting hinawakan ni Kylo ang kamay ni Sir Nox at masayang pumila sa harapan. Pasimple akong humawak sa dibdib ko upang pakalmahin ang puso ko. Paulit-ulit na pumasok sa isip ko ang nakangiting imahe ni Sir Nox. Hindi ganun kalawak ang ngiti niya subalit sapat na yon upang mapabilis ang pagdibok ng puso ko. Kumaway sa akin si Kylo hawak-hawak ang nakuha niyang premyo. Kaya naman nakangiti rin akong kumaway. Muli kong nakita ang titig ni Sir Nox sa akin na tila merong something sa aking mukha. Nakita ko na lang ang aking sarili sa loob ng sasakyan ni Sir Nox at binabaybay na namin ang daan pa uwi. Daddy, thank you po for coming, Kylo said. Napangiti ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Nais ko lang marinig ang masayang tinig ni Kylo. Siguradong hindi niya makakalimutan ang araw kung saan sa unang pagkakataon ay binigyan siya ng oras na makasama ng kanyang ama. Hindi sumagot si Sir Nox pero mukhang hindi alintanan ni Kylo yon. Kay Maya ka magpasalamat.
Mahinang sabi ni Sir Knox, dahilan kung bakit natigilan ako at napatingin ako sa kanya mula sa kanyang refleksyon sa salamin. Nagkasalubong ang paningin naming dalawa mula sa salamin. Siyang dahilan kung bakit ako pumunta. Naramdaman kong niyakap ako ni Kylo, kaya naputol ang tinginan namin ni Sir Knox. Thank you, Crazy Nani. Thank you so much. Best day ever po. Masayang sigaw ng batang makulit. Wala akong nagawa kung hindi yakapin siya. Kung ganon, tapos na ang aking tungkulin. Makakaalis na ako ng matiwasay dahil kahit papaano ay nakapagsimula na ako ng tulay upang maging maayos ang relasyon ni Sir Knox at Kylo. Pagbalik ko sa aming baryo, ipagdarasal ko sa aming simbahan ang tuloy-tuloy na relasyon ng mag-ama. Pakiramdam ko ay yun ang tungkulin ko bilang nani ni Kylo. Matatahimik na ako. Talaga bang aalis ka na? Tanong sa akin ni Aki mo dahil kasalukuyan ko nang inaayos sa mga gamit ko. Oo, naibigay na sa akin ang sahod ko. Siguradong pag-alis ko na lang ang hinihintay ni Sir Knox. Ang tigas-tigas talaga ng puso ng lalaking yun. Bulong ni Aki mo. Kami lang dalawang nandito sa kwarto namin. Hayaan mo na. Hindi ko sinunod ang utos niya kaya naman dapat lang talaga na matanggal na ako sa trabaho. Mabigat ang loob ko. Hindi rin nais ng puso ko na umalis, lalo't si Kylo ang inaalala ko. Subalit wala naman ako magagawa kung hindi tanggapin ang desisyon ni Sir Knox. Siguradong masasaktan si Kylo, bulong ni Aki mo. Ikaw lang kaya yung kauna-unahang katulong na nagpaamo sa batang yan. Nakakagulat mang aminin subalit talagang nakuha mong loob niya. Desisyon ni Sir Knox na tanggalin ako eh. Kawawa naman ang batang yun. Siguradong mangungulila na naman yun sa pagmamahal mula sa kanyang ama. Siya kasi ang sinisisi ni Sir Knox sa pagkamatay ng ina nito. Noong pinanganak ng nobya ni Sir Knox si Kylo, binawian to agad ng buhay. Kaya siguro hindi magawang mahalin ni Sir Knox si Kylo. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Aki mo at magsasalita na sana nang bumukas ang pintuan at niluwanon si Nanay Lottie na nakangiting nakatingin sa akin. Maya, nais kang kausapin ni Sir Knox. Nakangiting sabi niya dahilan kung bakit natigilan ako. Agad akong lumabas at pumunta sa lanay dahil nandoon daw si Sir Knox. Agad ko siyang nakita na nakatitig sa mga bituin. Kita ko naman na kulang na lang ay magsalubong na ang mga kilay ni Sir Knox. Magandang gabi po, mahinang sabi ko. Are you leaving? Mahinang tanong niya ngunit hindi pa rin tumitingin sa pwesto kung nasan ako nakatayo. Opo, ihahatid po ako ni Aki mo sa sakayan ng bus kung sa... I have an offer for you. Natigilan man ako't nalilito ay minabuti kong hintayin ang nais niyang sabihin sa akin. Manatili kang nani ni Kylo. Mahinang sabi niya sa akin na siyang dahilan kung bakit napangiti ako. Pwede ko po bang malaman ng dahilan kung bakit hinahayaan niyo po akong manatili rito? Dahil tutulungan mo rin ako. Po? Naguguluhang saad ko. Help me, Maya. Tulungan mo ako kung papaano magpakaama kay Kylo. Ha? Baka dahil sa'yo. Makahanap ako ng pinto papaalis sa impyernong sakit na to. Lumipas sa mga araw. Tila magaan ang bawat paglipas ng mga oras. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ako makakapunta sa General Assembly nila Kylo. I have a lot of meetings to attend in the company. Puno ang schedule ko, Maya. Seryosong saad ni Knox habang abala sa harapan ng kanyang MacBook. Kung hindi lang ako katulong ay tinaasan ko na siya ng boses. Subalit nais mong maging maayos ang relasyon mo kay Kylo. Inaasar siya ng kanyang mga kaklase dahil siya lang ang madalang na magdala ng ama sa kanila. Maya, it's a no. Salubong ang kilay na tumingin sa akin si Sir Knox. Kaya wala akong nagawa kung hindi irapan siya. At alam kong nakita niya yun. Nangako ka sa kanyang pupunta ka. Tambak nga ang gawain ko, di ba? Isa pa nandiyan ka naman. Ako bang babawis anak mo? Pabalang kong tanong dahilan kung bakit siya natigilan. At napabuntong hininga. Okay. Susubukan kong humabol. Mahinang saad niya ngunit alam kong nagsisinungaling siya ngayon. Wala akong nagawa kung hindi ang sumama sa General Assembly sa school ni Kylo. Hindi ka ba galit kay daddy mo? Tanong ko sa kanya na tahimik lang sa tabi ko. Po? Hindi naman po eh. Alam mo ba, Crazy Nani, hindi na ako bata pero masaya akong binabasahan ako ng kwento ni daddy kagabi.
May smile po akong natulog kagabi. Nakangiti akong ginulo ang buhok niya. Sinunod ko ang sinabi ni Nox. Sinabi ko sa kanya mga simpleng bagay na ginagawa ng isang ama sa kanyang anak. Alam kong huli na, subalit alam kong hindi ito makakalimutan ni Kylo. Katulad nila ngayon ay hindi nahiya si Kylo na ikwento sa akin ang nararamdaman niya. Kung ano ang mga ginagawa ko sa mga bata sa bahay ampunan ay sinabi ko kay Nox. Samahang maglaro si Kylo. Basahan siya ng kwento sa gabi. Kumain sa labas kasama si Kylo. Subukang kausapin sa malambing na tono si Kylo. Lahat ng yun, sinabi ko sa kanya at alam kong nangangapa si Nox. Mukhang mahal na mahal masyado ni Nox ang ina ni Kylo na nakalimutan niyang may anak na naiwan ng ina ni Kylo upang doon iparamdam ni Nox ang pagmamahal niya. Hindi dapat siya nababaon sa galit sa puso niya. Hindi kasalanan ni Kylo ang mawala ang ina. Kung tutuusin, ay ina lang naman ang nawalan sa kanya. Subalit dahil dinibdib to ni Sir Nox, ay nakalimutan niyang nawawala na rin siya sa anak niyang si Kylo. Sa tingin ko, you're my lucky charm, he whispered. Huh? Nang dumating ka, naging mabait si Daddy sa akin. Nakangiting sabi ni Kylo sa akin kaya naman natawa ko. Talaga ba? Nagsasabi ako ng totoo, crazy nani. May nobyo ka na ba? Gusto mo si Daddy ko na lang? Tanong niya dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ko. Ha? Namumulang tanong ko dahil tila kinapos ako ng hangin at muling nagwala ang puso ko. Gusto kita para kay Daddy kasi single rin naman ang Daddy ko. Kylo, gusto kitang maging mommy, Ate Maya. Hindi ko makalimutan ang sinabi sa akin ni Kylo kanina. Nakatulala ako habang hinihintay namin ang sundo namin. Si Sir Nox na kasi ang sumusundo kay Kylo dahil nga meron kaming usapan na tuturuan ko siya kung papaano magpakaama kay Kylo. Sa edad niyang 30 ay tila mas matanda pa ako sa kanya nitong mga nagdaang araw. Dahil nga napagsasabihan ko siya tuwing bumabalik sa malamig na tono ang pakikipag-usap niya kay Kylo. Hi, uuwi na kayo? Tanong ni Sir Dan. Si Sir Dan ay guro ni Kylo. Nakita ko agad ang nakakunot na noon ni Kylo kaya pinigilan kong matawa. Kamukhang kamukha niya talaga ang ama niya. Hinihintay po namin ang Daddy ko, sagot ni Kylo. Narinig ko ang tawa ni Sir Dan bago tumingin sa akin, bago ngumiti. Kung nais nyo naman, ihatid ko na kayo. Itatanong ko lang din sana kung pwede ba kitang ayain kumain sa labas? Hindi natapos ni Sir Dan ang sasabihin niya nang bigla nilang nagsalita si Kylo. Daddy! Sigaw niya kaya nalipat doon ang atensyon namin ni Sir Dan. Nakapamulsang naglakad si Nox papalapit sa pwesto namin. Nakita ko ngiti niya nang salubungin siya ni Nox. Agad namang binuhat ni Nox si Kylo. Palaging sinasabi ni Kylo na malaki na siya subalit alam kong nagpapababy siya sa ama niya ngayon dahil hindi naman niya ito nararanasan noon. Magandang hapon, Mr. Jimenez. Magalang na saad ni Sir Dan. Nawala ang ngiti ni Nox at tumingin sa akin. Napanguso ako dahil hindi magandang naging pag-uusap namin kanina. Dahil nga busy daw siya. Ano pang tinatayo mo riyan? Pumasok na sa loob. Mahinang saad niya. Naiinis naman ako dahil kung makautos naman siya, ay tila pag-aari niya ako. Ngumiti na lang ako nang humarap ako kay Sir Dan at nagpaalam. Nagpababa na rin si Kylo at sabay kaming pumasok sa loob ng kotse ni Nox. Nakita ko pang nag-uusap si Sir Dan at Sir Nox bago nakakunot ang noong pumasok sa kotse niya at binuhay ang engine. Kayo ba? Tanong ni Sir Nox kaya nagtaka naman ako. Ha? Naguguluhan kong tanong. Ang Dan na yun. May relasyon ba kayong dalawa? Tanong niya kaya naman nagulat ako. Nilingon ko siya at nakita kong nakakunot ang noo niya habang nagmamaneho. Daddy, napansin ko pong may gusto si Sir Dan kay Crazy Nani. Palagi niyang tinatanong sa akin ang tungkol sa kanya. Sabi ni Kylo kaya nanlalaki ang mata ko at tinignan ko si Kylo na talagang nagsusumbong sa ama niya. Kylo, hindi ka dapat sumasabay sa usapang matanda. Mahinang sabi ni Nox at kitang-kita ko sa salamin sa harapan na nakatingin siya sa akin kaya umiwas ako ng tingin. Hindi ko maunawaan ang pagtibok ng mabilis ng puso ko. Alam ko naman sa mga nakalipas na araw ay tila naging maayos ang relasyon namin ni Nox bilang mag-amo ngunit hindi ko inaasahan na magtatanong siya tungkol sa amin ni Sir Dan. Hindi rin naman lumalapit si Sir Dan sa akin.
Bakit naman gusto niyang malaman kung may relasyon kaming dalawa ng guro ni Kylo? Hanggang sa umuwi kami ay hindi ako kinikibo ni Sir Nox. Ayos lang naman sa akin. Nauunawaan ko yon. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aasikaso ng pagkain ni Kylo nang makarinig ako ng bulungan mula sa mga katulad kong katulong sa mansyon na ito. At least hindi ako mayabang na, malandi pa. Saan ng isang katulong na nagngangalang Lorna. Grabe no, akala kasi nung isa riyan, mamahalin siya ng isang bilyonaryo. Mukhang maging ang anak ni Sir Nox na gayuma niya. Sabat ni Yula. Malakas ang bulungan nila at tila ako ang pinatatamaan nila. Napapansin ko ng galit na titig nila sa akin dahil maging sa paglilinis sa opisina at kwarto ni Sir Nox ay gawain ko na rin. At desisyon naman yun ni Sir Nox upang mas mapadali ang pagtuturo ko sa kanya kung papaano siyang makakabawi sa anak niyang si Kylo. Paniguradong nakikita lang ni Sir Nox ang yumao niyang nobya. Mahinang sabi ni Lorna ngunit sapat upang marinig ko. Siyang tunay. Hindi ba't sinabi ni Nanay Lottie na kamukhang kamukha ni Mayang ina ni Kylo? Kaya siguro malapit ang loob ng mag-ama. Asa naman na magugustuhan ni Sir Nox si Maya na isang katulong. Asa naman na magugustuhan ni Sir Nox si Maya na isang katulong lang. Tila nanlambot ang tuhod ko nang marinig kong sinabi ni Yula. Hindi ko naman binibigyan ng mali siya ang pagiging malapit namin ni Sir Nox nitong mga nakalipas na araw. Ang nais ko lamang naman ay matulungan na magkaroon ng magandang relasyon ng mag-ama. Hindi ko naman intensyon na lumalim doon. Hindi nga ba lumalalim ang nararamdaman ko? Malungkot akong umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon upang ibigay ang snacks si Kylo. Subalit papihit na ako ng doorknob nang makita kong may maliit na uwang ang pinto ng kwarto ni Kylo. Itutulak ko na sana ang pinto nang marinig ko ang boses ni Nox. Gusto mo ba si Maya? Tanong ni Nox. Opo, mahinang sagot ni Kylo ngunit sapat upang marinig ko mula sa pwesto ko. Why do you like her? Nox asked with his baritone voice. Muli kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil narinig ko ang boses ni Nox. Hindi mo po ba siya gusto, Daddy? Gusto ko po siya dahil kamukha siya ni Mommy. Ikaw ba, Dad? Hindi mo ba gusto si Crazy Nanny? Hindi ko alam pero sa kabila ng mabigat kong dibdib dahil sa sagot ni Kylo kung bakit gusto niya ako ay hinihintay ko ang sasabihin ni Nox. Hindi ko alam kung bakit pero nais kong biglang malaman ang nararamdaman niya. I like her too, son. Muling kumabog ang dibdib ko at tila gustong kumawala yun sa ribs ko. See? Kung ganun bakit ayaw mong ligawan ng Crazy Nanny ko? Parehas naman po kayong single. I will try because she looks like your mother. Ani Nox. Thank you, Daddy. You're welcome, son. Hindi ko naman akalain na masasaktan ako dahil sa narinig kong usapan mula kay Nox at Kylo. Pakiramdam ko kasi ay pinaglalaruan nilang damdamin ko at ginagamit nila ako dahil kamukha akong importanteng babae sa buhay nilang dalawa. Hindi ako yun. Oo nga't magkamukha kami subalit hindi yun basihan upang ganun na lamang ang gawin nila. Ginagamit nila ako dahil kahit kailan, hindi nababalik pa ang babaeng nakikita nila sa akin. Ganito ba talaga kasakit magmahal? Masyadong importante sa akin si Kylo na hindi ko inaasahan na sa maiksing panahon na yon ay mahuhulog ako kay Nox. Hindi naman siya masama. Nagkataon na masyado siyang nabaon sa sakit ng kahapon kung saan binawi sa kanyang babaeng pinakamamahal niya. Pinigilan kong hikbi ko nang makita kong papasok sa lanay kung nasaan ako si Nox. Nakasuot na siya ng pantulog at mukhang tapos na niyang mapatulog si Kylo. Ano ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Saan niya kaya peke akong ngumiti at nang sa tingin kong presentable ng mukha ko ay ngumiti ako sa kanya. Bakit mo ko hinahanap? Nagpipigil na iyak na tanong ko. Naisa na kitang yayain eh. Picnic. Gusto mo bang sumama sa amin ni Kylo? Mag-picnic tayong tatlo. Mahinang saan niya habang nakangiti. Titig na titig ako sa gwapong mukha ng lalaking kauna-unahang nagparamdam sa akin na tila kakapusin ako ng hininga dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Ang mga paru-paro sa tiyan ko, ang senyalis na tuluyan na nga akong nahulog sa lalaking nakikita ang ibang babae sa katauhan ko. Tila na nabik akong umuwi sa aking ina. Gusto ko lang umuwi upang umiyak sa kanya at magsumbong na sa paghakbang ng mga paa ko ay
Natahak ko ang daan kung saan iibig ako sa lalaking gusto lang ako dahil kamukha ko ng babaeng kanyang minamahal. Sige. Dumating nga ang araw kung saan nagpiknik kaming tatlo nila Kylo at ang bulinggit na nakakuha rin ng puso ko ay masayang-masayang nakikipaglaro sa mga bata sa kalapit naming pamilya. Larawan kaming tatlo ng isang masayang pamilya. Hindi kasi ako nakasuot ng uniforme ko kaya naman nagmumukha akong ina sa tahanan ni Kylo at Nox. Subalit sarili ko lang ang niloloko ko dahil alam ko, kahit pagbali-balik na rin ng mundo, ay hinding-hindi ako magugustuhan ni Nox. Dahil ako si Maya. Kung hindi lang dahil nakikita niya sa katauhan ko ang babaeng matagal na niyang ninanais na makapiling. Kanina ka patahimik. Mahinang sabi ni Nox sa akin at tumabi sa pagkakasalampa ko sa picnic blanket. Ano namang sasabihin ko? Naubos na bigla ang lakas ko dahil kanina pa si Kylo na makulit. Nakangiti kong saad ngunit hanggang ngayon ay pinapatay ako ng sakit na hatid ni Nox. Masakit palang magmahal. Hindi ka ba masayang kasama kami ni Kylo? Tanong niya. Natawa ako sa sagot niya dahil kung nababasa niya lang nilalaman ng puso ko, ay sinisigaw nito kung gaano ako kasaya na sila ang kasama ko. Masayang masaya ako, Sir Nox. Sinabi ko na sa yung Nox na lang ay tawag mo sa akin. Magsiselos na ba ako yan dahil mukhang ako lang ang tinatawag mong sir? Samantalang ang guro ni Kylo, tinatawag mo sa pangalan nito? Biro niyang saad, kaya napakagat ako sa ibabang labi ko at pinagmasdan si Kylo. May paggalang po ako, Sir Nox. Ni minsan hindi ko tinawag si Sir Dan sa kanyang pangalan lang dahil alam ko kung anong papel ko sa buhay niyo. Babysitter lang ako ni Kylo at hindi natataas doon ang hindi ko na ituloy ang nais kong sabihin nang putulin ni Nox ang sasabihin ko. Hindi ka basta-basta babysitter lang, Maya. Muli akong natawa tumitig sa mga mata niya kahit na pinapalambot noon ang tuhod ko. Ano ako sa'yo kung ganon? Natigilan siya sa tanong ko subalit hindi ako nagpatinag sa titig niya sa akin kaya naman napangisi ako. Nilabanan ko ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Buo na talagang desisyon ko. Nais kong pigilan ang kung anong pag-usbong ng nararamdaman ko sa dibdib ko dahil alam kong tama ang mga sinabi nila Lorna. Hinding-hindi magkakagusto sa akin si Sir Nox dahil isa akong katulong. Kung hindi ko lang kamukha ang ina ni Kylo, ay siguradong hindi naman ako mapapansin ni Nox. Gusto kita. Titig na titig ako sa kanya at hindi sinagot ang sinabi niyang puno ng kasinungalingan. Napansin yata ni Nox na hindi ako nagsalita at nakatitig lang sa magaganda niyang mga mata. Namalayan ko na lang na unti-unti niyang nilalapit ang mukha niya sa akin at doon umusbong ang damdamin kung saan habag ako. Tila gusto kong maiyak dahil handa na si Nox na magpanggap na nais niya akong halikan. Subalit ibang babae naman ang nakikita niya sa katauhan ko. Dahan-dahan akong umiwas ng sobrang lapit na ng kanyang mukha sa akin. Gusto ko sanang magbakasyon sa baryo namin. Gusto kong makasamang nanay ko. Mahinang saad ko kaya nakita kong natigilan si Nox. Nanunubig na ang mga mata ko at alam kong nagbabadya ang luha mula roon. Maya, nais kitang ligawan. Mahinang sabi ni Nox. Kinuha ko sa wallet ko ang litrato na pinakaiingatan ni Kylo noon. Ito rin naman ang isa sa dahilan kung bakit napapasunod ko ang batang yun sa lahat ng ninanais kong mangyari. Ang litratong to ang dahilan kung bakit lumalim ang relasyon namin ni Kylo. Ngayon, nauunawaan ko ng dahil nangungulila lang sa isang ina si Kylo, kaya napalapit siya ng sobra sa akin. Nakangiti akong iniabot kay Nox ang litratong inayos ko. Ito yung litratong iniingatan ni Kylo. Yan din ang naging panakot ko sa kanya kaya napapasunod ko siya. Takang-taka ka siguro kung paano ko napaamang bulinggit na yon. Dahil lang iniingatan niya to. Titig na titig sa akin si Nox. Siguro kung hindi ko to hawak, ay hindi siya susunod sa akin. Ibinabalik ko na. Mahinang saad ko at hinawakan ng malaking kamay ni Nox at dahan-dahan na ibinaba ang wallet size na litrato. Maya. Dinama ko sa aking pandinig ang pangalan ko, kaya naman napapikit ako at napangiti. Humugot ako ng isang malalim na paghinga bago muling sinalubong ang paningin ni Nox. Sa pagbanggit mo ng aking pangalan, naway naging malinaw na sa iyong lahat. Sir Nox, hindi po akong ina ni Kylo. Kahit nahilingin ko na sana ako na lang, hindi magbabagong ako si Maya.
Hindi akong ninanais yun ni Kylo na nasa tabi niyo. Kaya naman sana malinaw na sa'yo na hindi niyo dapat nakikita ang ibang tao sa katauhan ko. Kasi masakit yun sa parte ko. Mahinang sabi ko habang nakatingin sa litrato ni Nox. Nakangiti siya sa babaeng kasama niya sa litrato. Ito ang unang beses na bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako naniniwala noon sa sinabi nilang love at first sight. Subalit mukhang nararanasan ko na. Pinisil ko ang kamay ni Nox bago dahang-dahang dinala yun sa bibig ko upang halikan ang likod ng kanyang palad. Salamat sa konting panahon. Bago lumalim, kailangang pigilan. Tuluyan akong tumayo at lumapit kay Kylo. Sa huling pagkakataon ay nakipaglaro ako sa batang dahilan kung bakit naunawaan kong salitang pagmamahal. Ngayon, alam ko nang nararamdaman ni Nanay Dolores. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. At hindi kung kadugo mo ba ito o hindi. Napakasarap lang maging importante kay Kylo sa maiksing panahon na yon. Babysitting him is my honor. Nay, handa na po bang pagkain para sa bawat bata sa bahay ampunan? Tanong ko habang binibilang ang mga nakalagay sa Tupperware na pagkain para sa mga bata. Meron kasing taga Maynila ang nag-sponsor sa bahay ampunan upang pakainin ng mga bata ngayong araw at ako pang naatasan na manguna. Ilang linggo na ba noong umuwi ako? Magtatatlong linggo na kung hindi ako nagkakamali. Naalala ko pang pag-iyak ni Kylo dahil ayaw niya akong paalisin. Subalit para rin naman sa sarili ko kaya ginawa kong paglisan. Hindi na magandang manatili ako sa lugar kung saan mababakuran ko ang sarili ko sa sakit. Nakakatakot sa lubungin ng pagmamahal. Lalo na kung ikaw lang nagmamahal. Nakakatakot. Nais ko mang manatili subalit lolokohin lang naming tatlong isa't isa. Para ko na ring ipinamukha sa sarili ko na kalimutan si Maya upang buhayin ang katauhan ng babaeng pinakamamahal ni Nox. Nasa kalagitnaan kami ng program para sa mga bata. Nang kada bigay ko ng Tupperware na naglalaman ng pagkain ng mga bata, ay binibigyan nila ako ng bulaklak. Nagtataka ako pero sa isiping ginagawa nila ito para makapagpasalamat sa akin ay tinatanggap ko ang bawat bulaklak na inaabot nila sa akin. Iba't ibang klase ng bulaklak ang natatanggap ko. Subalit nanlaki ang mga mata ko nang biglang may nag-abot ng chocolate sa akin at masamang-masama ang tingin sa akin. Halos malaglagan pang ako nang makita ko si Kylo na masama ang tingin sa akin at kinuha ang Tupperware sa harapan ko. Don't leave me again, crazy nanny. Mahinang saad niya. Hindi pa nagsisingkin sa isip ko na nasa harapan ko ngayon si Kylo. Kylo! Susundan ko sana siya nang tumakbo siya nang magsalubong kami ng tingin ni Nox at may dala siyang bulaklak din. Halos kumawala ang puso ko mula sa ribs ko nang makita kong lumapit siya sa akin at sa muling pagkakataon ay muli kong naramdaman ang mga paru-parong nagliliparan sa aking tiyan. Nang dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak niyang bulaklak sa mesa sa harapan ko, ay ngumiti siyang tumingin mula sa mukha ko. Ngiti kung saan kitang-kita kong malinis niyang ngipin at ang mga biloy niya sa magkabilang pisngi niya. Kinindatan niya ako kaya naman kitang-kita kong kasiyahan sa maganda niyang mga mata. Hindi ko akalain na kailangan mo pang mawala para mapagtanto kong hindi lang kita gusto. Dahil kamukha mo si Ria. Kung hindi dahil ikaw yan, Maya. Nanlaki ako dahil sa sinabi niya. Nakita ko si Nanay Dolores na nakangiti sa akin, kaya naman napakagat ako sa ibabang labi ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Sinusuyo yung babaeng na misunderstood ang narinig niya. Mahinang saad ni Nox. Ha? Mukhang hindi mo natapos ang pinag-uusapan namin ni Kylo. Gusto kita dahil kamukha mo si Ria. Subalit mahal kita dahil ikaw si Maya. Ang Maya na nagpamulat sa akin na hindi dapat sinisisi sa walang kamuang-muang na bata ang pangyayaring hindi naman siyang nagkasala. Mahinang saad ni Nox at gumiti sa akin. Hinawakan niyang pisngi ko at tila may pinapahid mula roon. Hindi ko namamalayan na umiiyak na pala ako dahil sa sinabi niya. Alam ko nung magkita tayong dalawa nung araw na yon. Alam kong naapektuhan ako ng maganda mong mga mata, Maya. Kaya hindi kita nais na makita. Natatakot akong magmahal ulit. Mahinang saad niya dahilan kung bakit napahikbi ako. Nox. Nang makita ko kung paano ka naging magulang kay Kylo, sa kabila ng pagkukulang ko, unti-unti mong binuhay ang pusong isinumpa ko nang hindi naiibig pa sa iba. Hindi lang si Kylo ang pinaamo mo, kung hindi pati ako.
Pumunta ba siya rito upang magtapat ng nararamdaman niya sa akin? Pasensya ka na kung hindi ko na ipaunawa sa'yo na nagugustuhan na kita. Hindi dahil kamukha mo si Ria, kung hindi dahil ikaw si Maya. Ang babaeng pinaramdam sa anak ko kung anong pakiramdam na mahalin ng isang ina. Si Maya na walang takot na ipamukha sa akin ang pagkakamali ko bilang ama kay Kylo. At ang Maya na babysitter ng anak kong si Kylo. Ikaw yun, Maya. Napatakip ako sa mukha ko dahil nakaramdam ako ng hiya. Dahil nakatingin sa amin ng mga batang naging parte ng buhay ko. At kung bakit kahit papaano, hindi ako nahirapan kay Kylo. Nox, kaya hayaan mo naman akong patunayan ang sarili ko sa'yo, Maya. Hayaan mo naman na ipakilala ko kung sino ba ako sa'yo. Habang kinikilala ko kung sino pa ang Maya na nakakubli sa'yo. Mahinang saad niya dahilan kung bakit tumango ako. Nang dahan-dahan kong tinanggal ang mga palad ko sa mukha ko, ay ngumiti ako kay Nox. Nox, ito lang ako. Hindi ako kasing yaman mo, Oka. I love you no matter what. I love you for who you are. Hindi mo kailangang pantayan ang kayamanang meron ako. Dahil hindi mo yun mapapantayan. Sapagkat ikaw yun at si Kylo. Kayong dalawa lang ang nais kong maging kayamanan. Nox, hayaan mo namang maranasan kong mabusog sa pagmamahal mula sa'yo sa anak ko, Maya. Daddy, ang tagal mo. Crazy nani. Pwede ka bang maging crazy mami ko? Hard na po. Samantalang madiin namang napapikit si Nox bago muling tumingin sa akin. Oh, nagsalita ng bulinggit. Pwede ka raw ba niyang maging crazy mommy? Dahan-dahan akong tumango sa tanong niya sa akin. Okay. Nagulat ako nang bigla kong naramdaman ang paglapat ng malambot niyang labi sa mga labi ko. Dahilan kung bakit dahan-dahan akong napapikit at di namang sarap ng halik ng lalaking akala ko nakikita ang ibang babae sa katauhan ko. Dahan-dahan siyang humiwalay sa akin kaya naman nagkasalubong muli ang mga paningin naming dalawa. Muli kong nasilayan ang magandang ngiti sa mga labi ni Nox. Hindi ko akalain na muli ako magmamahal ulit. Nagsisisi ka ba? Lalo sa isang babysitter na bihag ang puso mo. Namumulang tanong ko dahil hanggang ngayon ay damang-dama ko pa rin ang malambot niyang labi sa mga labi ko. Ganito ba kasarap ang magmahal? Bakit naman ako magsisisi? Pinili ka namin ng anak ko. Nox, ilang saglit pa ay pinagdikit niya mga noon naming dalawa. Kaya muli akong napapikit. I will claim you, Maya. I don't care who else we step on, but I will claim you. Akin ka na pagka-uwi natin sa Maynila. Wakas.